good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, magandang katinggising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi mo itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning magparitisting Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw, gumising ka pa, huminga ka pa at sana napanood mo ang vlog na Sir Ivan. Okay? Baka na sa mga kabayan, para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang matrabaho at kakabalabo ganas nilang matrabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jellebe TV, kung saan mga kabayan, pag-usapan natin yung mga kartabi dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, syempre before tayo mag-start po natin talakayan ngayong araw, as usual, i-greet muna natin po ang ating mga viewers, mga kabayan na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. So nandito po sa ating lista mga kabayan, i-greet natin po ng happy birthday si Jeriel Tolin, greetings from Rodolfo Ranada Rabor. Also happy birthday kay Marnel of Caloocan City, siya po ang anak ni Ma'am Angelina Arcelia. Happy birthday also kay Cesar Belches, and happy birthday kay Christopher Lorenzo, siya po ang anak ni Ma'am Ryan. Ngayon mga kabayan, isa po sa pag-usapan ngayong araw, ito breaking news. Napakainit pa talaga kasi before po nag-vlog si Sir Ivan, 1 hour ago, meron pong inilabas na balita mga kabayan dun po sa NAIA. Yes, nasa hot seat na naman po ngayon ang NAIA mga kabayan. Doon po sa Terminal 1, ang OTS personnel nagnakaw. Yes, nagnakaw mga kabayan. Alam niyo ba yung OTS? Yung Office for Transportation Security Personnel, yung nandyan po sa X-ray machine mga kabayan, sa yung mga nag-check sa ating mga bagahe. Ngayon, may ninakawan kasi na isang Taiwanese, kininakawan siya ng $300 mga kabayan. So noong napansin na po ng Taiwanese na open ang kanyang wallet, binalikan niya yung mismong personnel ng OTS, babae mga kabayan. So para hindi siya dito masakote at makita po na nasa kanya yung pera mga kabayan, abay nilunok niya yung pera. Yes, nilunok niya yung pera at nasa harapan ng CCTV mga kabayan. Nakatawa talaga. Ngayon, nung nagkaroon na dito ng investigation, alam nyo, kasabwat para dito yung mismo niyang supervisor mga kabayan at yung isang X-ray personnel. Kasi nung nilunok na niya ang kanyang pera, mga kabayan, abay binigyan siya dito ng tubig mismo ng kanyang supervisor mga kabayan. Di ba nakahiya talaga? OTS personnel nagnanakaw ng pera. Ang kanyang profession mga kabayan or kanyang trabaho, parang ipinagpalit lang dito sa $300. Nakakatawa talaga. Mamaya ipapakita natin po yung screenshots ng CCTV mga kabayan. Of course, pag-usapan po natin, ito napakainit rin, itong tungkol po sa isang pastor na manyakis mga kabayan kasi member po or mismo membro niya ng kanyang church, abay minolestya niya underage mga kabayan na babae. So dito nagkaroon po ng investigation at nagkaroon dito ng manhunt hanggang sa masakote po itong pastor mga kabayan. At ipapakita natin mamaya yung balita. And of course, pag-usapan rin po natin si Hitad. Kasi nakakatawa mga kabayan, ito po tungkol po sa kanyang claim na di ba nakausap sila ni Attorney Glenn Chong na sabi niya na meron dang dayaan na nangyari sa last 2022 na election mga kabayan. Ngayon, meron na po akong ebidensya, loud and clear, you heard it right, may ebidensya tayo na yung mga viewers po ni Hitan mga kabayan, mga pinklawan. At alam nyo ba na si Hitan mga kabayan ay pumanig na dito kay Lini Lutang. Diba noon, tinatawag niya si Lini Lutang mga kabayan na Lutang kasi nga ayaw niya si Lutang. Ngayon, tinatawag na niya na Attorney Lini. Abay, plano niya mga kabayan na makipag-collab dito kay Lini Lutang mga kabayan. Nakakatawa talaga. At saka gusto ko rin po ditong pitikin yung tenga ni Glenn Chong tungkol sa screenshots na pakita niya sa kanyang post, yung text mismo daw ng Malacanang mga kabayan. Di ba sinabi niya sa kanyang speech o sa kanyang
yung interview mga kabayan na sabi niya inibitahan daw siya ni FL Lisa para mag-attend daw sa meeting kasama yung Smartmatic, kasama rin po doon si DICT Secretary Ivan Oy at saka si George Garcia mga kabayan. Ipinakita niya sa kanyang post. Ngayon, manapansin kasi si Sir Ivan at mamaya pag-usapan natin yan. And mas pag-usapan din po natin mga kabayan, ito rin good news na kung saan alam ko marami dito ang matutuwa pero marami rin dito ang alalma mga kabayan. Lalong-lalo na yung mga religious groups natin. I am very sure, 101%, marami dito ang alma at marami rin ditong matutuwa mga kabayan. Kung ano yon, mamaya pag-usapan natin yan. And plus, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi ito meron dalang bagong mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay mga kabayan, so siyempre before tayo mag-start, as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalaga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalaga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Howard to the makabayan. Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much. At maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sana kayo ng lahat mga kabayan ang hindi po mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. Again, thank you so much po. Also, welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Ay mga kabayan, so before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita na very intrigue po ng mga issue ng lipunan, dito muna tayo po sa good news ni PBM. Naalala niyo ba yung mga smuggled rice na nakuha doon sa Zamboanga mga kabayan? At yun po ay maganda at very good news po at ginawa po ng gobyerno natin na ipamimigay na lang po yung mga smuggled rice. So, for more details, let's watch this! Higit 40,000 sako ng smuggled na bigas ang libreng pinamigay sa Zamboanga sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Pumasa naman daw sa quality control ang bigas bago ito pinamigay. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Umaga pa lang mahaba na ang pila sa NFA warehouse sa Zamboanga City. Dito nakaimbak ang 42,000 sako ng bigas na ipinamahagi ng DSWD ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga benepisyaryo sina Fauzia at Jul, parehong mga magulang na hindi alam kung paano didiskartihan ang makabutas bulsang presyo ng bigas. Mahirap talaga sir, kasi umabot na ng 60 or 65 peso ngayon ang rice kada kilo. Dati nagsasaing kami ng bawat buong araw ng 3 kilos. Pero ngayon 2 kilo na lang, hirap. Kasi bibili kami ng mga kamote para isasabay lang namin para maano lang ang bigas. 4,000 benepisyaryo ang nabahagian sa Zamboanga City at Zamboanga Sibugay. Ang selection po natin ng ating beneficiaries na makakatanggap dito ay ang ating mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries na nasa level 1 at level 2 na well-being. So kapag sinasabi po nating level 1, sila po yung mga nasa survival po na level at yung level 2 naman po sila po yung nasa subsistence na level of well-being. Sila po yung talagang identified as poor at may tendency pa po na mas maghirap. Pag-amin ng DSWD, smuggled ang mga ipinamahaging bigas na nasabat ng mga otoridad nitong Mayo. At imbes na masayang, naging donasyon ito ng Bureau of Customs sa DSWD. Tiniyak naman ng Customs na pumasa sa quality control ang mga bigas bago ipinamahagi. Paglilinaw ng BOC at NFA, dumaan na sa pagsusuri ang mga smuggled na bigas na ito. Sa katunayan, labeled na as safe for consumption o ligtas na itong kainin. Binigyan rin nila tayo ng pagkakataon upang siyasatin ang kalidad ng bigas na ito. Sa unang tingin, maputi at wala naman itong hindi kaaya-ayang amoy. Sa kanyang speech, binigyang diin ng Pangulo ang kanyang marching order na labanan ng smuggling. Kailangan natin higpitan ang pagbantay
sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibili yan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas. Sabi naman ng Customs, hindi lang sa Zamboanga Peninsula mamamahagi ng donasyong bigas. Some part of it will go to ibang area ng Pilipinas. And I heard sa Surigao, sa Siargao, sa Dinagat, meron din sa Basilan, sa Hulo. Bukod sa paglaban sa smuggling, gusto rin ng Pangulo na pataasin ang buffer stock ng mga bigas sa mga warehouse ng National Food Authority. Pupunuin nila itong warehouse, dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Pero kaya pa bang ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas gaya ng ipinangako ng Pangulo? Sabi ni PBBM, posible, pero mahirap pa sa ngayon. May chance lagi yan kung maayos natin ang production natin at maging maayos ang hindi tayo masyadong bagyuhin at yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ang problema kasi at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust kaya't nagkakaganyan. Itong desisyon po ni BBM mga kaabayan, every time po na meron silang masakote dito or masabat po ng mga smuggled rice, I think ito ang magandang plano. Na instead po na ilagay doon sa mga kadiwa stores, ito ipamibigay na lang po sa mga kaabayan natin, mga pobre mga kaabayan. Agree ba tayo? I think mas maganda ho yan para alam nyo ng mga pinklan mga kaabayan, para asarin pa natin. Kasi alam nyo, naglabot-libot ako doon sa Twitter mga kaabayan at saka sa Facebook. Nung ibinalita ito na ipinibigay po ni BBM yung mga smuggled rice dyan po sa Zamboanga, abay walang nagbalita kahit isa ng mga pinklan mga kaabayan. Yes, wala po kahit isa na alam nyo, sana tutulong sila dito na ibalita to. Bakit? Kasi hindi natin alam yung mga binigyan po ni BBM na mga pobre po na mga kaabayan natin, baka supporter po dito ni Linultang mga kaabayan. Di ba? At least man lang po makakatulong sila kahit konti man lang, mapakinabangan natin dito yung mga gunggong nito kasi walang pakinabang mga kaabayan, puro lang paninira po sa gobyerno natin. Okay, so punta na tayo dito sa balita mga kaabayan. Ibig kong sabihin na marami dito yung matutuwa, pero marami rin po dito ang aalma mga kaabayan, yung mga religious groups. Bakit? Yung divorce law mga kaabayan, aprobado na po sa Senate panel. Yes, aprobado na. Alam ko marami dito na matutuwa kasi marami po tayo mga kaabayan na talagang hindi na sila happy sa kanilang married life mga kaabayan. Marami pong nagme-message kay Sir Ivan. Sabi lang, Sir Ivan, sana mapasa na po yung divorce law para para ma-divorce sila mga kaabayan. Kasi yung annulment kasi, 'di ba? Existing po sa Pilipinas ay annulment pa. Ang mahal kasi na mag-file ng annulment mga kaabayan. Kaya yung ibang mga kababayan natin, kaya nga sila nagpupunta doon sa ibang lugar kasi mas affordable po yung divorce kaysa annulment mga kaabayan. So, for more details, let's watch this. Naglabas na ng report ang Senate panel kaugnay ng mga pwedeng basihan para sa diborsyo sa bansa. Tutol naman dyan ang Simbahang Katolika. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Higit isang dekada ng hiwalay sa asawa si AJ. Yan ay matapos niyang malaman na may anak na pala sa iba ang dati niyang kabiyak. Sarili mo ngang anak, hindi mo na papakain o napapag-aral ng maayos. Tapos mayroon ka pang kapal ng mukha na mga anak ng iba. Kaya laking tuwa ni AJ na malamang aprobado na ng Senate Committee on Women and Children, Family Relation and Gender Equality ang consolidated measure na magbibigay daan sa absolute divorce o pagbuwag ng kasal sa Pilipinas. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2443, kinakailangang maghain ng petisyon para sa divorce ang parehong mag-asawa o sino man sa kanila para makabalik sa pagiging single at magkaroon ng karapatang makapagpakasal muli. Kabilang sa grounds o basihan para dito ay yung 5 taon ng hiwalay na walang judicial decree of separation o yung mga naghiwalay pero hindi pa dumaraan sa proseso sa korte. Ginahasa ng asawa bago ikasal o habang sila ay kasal. Inabuso kahit isang beses lang at irreconcilable marital differences o hindi na maayos na pagkakaiba ng mag-asawa.
Ang pag-aproba rito, lubos na ikinatuwa ng grupong Divorce Pilipinas Coalition. Pinagpilit mo pa na kasal sila at nagsama sila ulit. Baka hindi lang yung abuso, no, it would end into a graver situation like merong mamatay or meron pang makulong. Dapat rin daw kasing isaalang-alang ang epekto ng hindi maayos na relasyon sa mga bata. We don't want our children or the next generation to live in an abusive and toxic relationship. Malaking pag-asa rin nila ito para sa ibang hindi makapagpaanal o magpawalang bisa ng kasal, lalo't magastos at masalimuot ang proseso nito sa bansa. Pero ang Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Public Affairs nangangamba sakaling maisabatas ang divorce bill. Batid naman daw nila na hindi perpekto ang pagsasama ng ilang mag-asawa. Pero susumikap naman din ng simbahan at sana magsumikap din ng Estado na ibigay sa kanila yung mga interventions para yung mga imperfections, yung mga hindi magagandang nangyayari sa pagsasama ng mga mag-asawa ay matugunan natin. At palagay ko, hindi naman diborsyo ang solusyon doon sa mga imperfect union. Sagot dyan ng grupo, hindi po namin sinasabi na ang divorce ay para sa lahat. Ang divorce po ay para lang po doon sa mga nangangailangan. May kaparehong proposal na rin sa Kamara para sa divorce bill na inaprobahan ng komite noong Marso. Nakalungkot talaga yung iba nating mga kababayan na ayaw nilang tanggapin po yung divorce law, mga kababayan. Sana maintindihan po nila. Alam nyo, hindi kasi ako anti-divorce law, mga kababayan. Siyempre, gusto ko rin pong suportahan yan kasi marami pong nakikita si Sir Ivan ng mga kakilala ko, mga kaibigan ko na hindi talaga sila happy sa kanilang married life, mga kababayan. Tinatawagan nila na bangungot daw ang kanilang relasyon. Hindi naman ginusto nila yan. Nung una naman kasi, siyempre, nagtiwala sila dito sa kanilang mga partner na baka sa tingin nila na makasama nila habang buhay. So sana bigyan ho natin chance at saka intindihan po natin na or sana suportahan po natin yung divorce law. At saka yung divorce law ay hindi naman po yan para sa lahat, mga kababayan. Okay? So jump naman tayo sa next topic, mga kababayan. Pag-usapan natin itong si Hitad kasi nga nakatawa. Di ba noon ayaw na ayaw niya itong si Leni Lutang, mga kababayan. Ngayon, sinabi niya mismo sa kanyang vlog na inamin niya na ang nanalo daw sa last 2022 election ay si Attorney Leni Robredo, mga kababayan. Ngayon, ang nakakatawa, ngayon, napansin ko na talaga at meron tayong ebidensya, mga kababayan, na ito pong mga viewers po ni Hitad, mga pinklawan. Noong nakita ko rin po dun sa Twitter, ito po rinipost po ni Richard Hidarian, mga kababayan. Kilala ba natin si Richard Hidarian? Yung pinklawan. At nang basahin ko yung mga comment doon sa post po ni Richard Hidarian, mga kababayan, may nag-comment doon na yes, nanood po ako sa vlog ni Maharlika. Mga pinklawan ang nandun, mga kababayan. So ito na ay kumpirmado talaga. Ngayon, ipapakita ko sa inyo or ipaparinig ko sa inyo ang sinabi po ni Maharlika para meron tayong ebidensya, mga kababayan. Kasi ang hirap po ng iba na kasama natin dyan, lagi lang pinagsasabihan si Sir Ivan, fake news daw. Fake news ba talaga tayo? So, for more details, let's hear this. Sinabi ko na sa karang vlog na Leni is the real winner pala. Kasi why? Why? Bakit Leni is the real winner? Kasi kung totoong hindi si Leni ang nanalo at kung talagang true to his words si Kuting na sinasabi niya ang Smartmatic dapat maalis sa Pilipinas, pinupush nila ako na i-pressure ang Duterte administration na matanggal na ang Smartmatic bago mag-2022 election. Pero dahil hindi natanggal, si Lisa ang nakipag-usap sa Smartmatic, hindi mo pwedeng pagsinungalingan. Si Ivan Uy, si Hubert Guevara, kayo, alam din ni George Garcia yan. Kayo ang nagmanipula. Kayo, yan, si George Garcia, na-interview ko yan, nakikipaglaban sa Smartmatic. Then recently sa interview niya, ikaw, George Garcia, sasabihin mo walang naganap na dayaan? Samantalang dati, gusto ni Kuting na interviewin ka para i-highlight natin ang dayaan sa election. Dahil, naniniwala ako na dapat ang Pilipinas ay magkaroon ng clean and honest election. Di nung kayo na naupo dahil kayo ang gumamit ng Smartmatic, sasabihin nyo walang dayaan, George Garcia. And now, Kuting is tahimik. Ni tuldok si Kuting. Walang sinabi na ang Smartmatic ay dapat maalis. Di sinungaling, di mangbubudol, binudol niya ang buong sambayanan.
Bakit stress na itong si Hital, mga kabayan? Mukha yan, nangitim na yung mga matay. Bakit niya ganyan? Ang hugot niya kasi, mga kabayan, naniwala siya doon sa mga sinabi po ni Atty. Glenn Chong, lalong-lalo na yung ipinakita ni Glenn Chong, yung mismong screenshots daw na kung saan siya po ay inibitahan dito para po sa meeting kasama po yung Smartmatic, mga kabayan, galing po kay Glenn Chong. So sabi dito, good afternoon, Atty. Glenn. Per Lam's instructions po to ask you if you can attend the meeting with Smartmatic tonight at 6:30 p.m. Yan po ang venue. Sabi niya, kindly confirm ASAP po if you can attend so I can send your name to Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, paano po nasabi ni Glenn Chong, mga kabayan, na minunipula po ni First Lady yung Smartmatic, samantalang hindi naman siya pumunta doon sa meeting, mga kabayan? Paano niya nalalaman? At paano siya nakasiguro na minunipula po yung 2022 elections ni F.A. Lam? Diba? Mukha yata siya dito nagsinungaling, mga kabayan. At dito pa lang, simplang pa talaga. At alam niyo, mga kabayan, bukas nga pala, meron silang gagawin po doon sa labas po ng COMELEC kasi magkakaroon dito ng rally. Nag-hire para sila, mga kabayan, at ito po yung post mo ni Glenn Chong a day ago. Sabi dito, prayer rally in front of COMELEC headquarter in Intramuros, Manila, 9 a.m. sa umaga, at saka this coming September 21, concerned retired military officers, concerned UP vanguards, yun po ang kasama ng mga kabayan sa kilos, protesta kontra pandaraya. Kapag ganyan po ng mga rally-rally, mga kabayan, diba involve ho dyan yung mga pera? Kasi alam ho natin, hindi naman po gagalaw yung magunggong na yan kapag walang pera involved, mga kabayan. Magrarally sila, walang involved na pera, impossible, diba? So yun po yung mga sinungaling, magunggong na yan. At saka yung si Hital, mga kabayan, at least, kumpirmado na po, meron tayong ebidensya dito na ang kanya mga viewers ay hindi po yan lahat ng mga loyalista, mga kabayan. Siguro, meron pa mga ibang loyalista dyan na nauto niya, pero ang karamihan dyan, mga kabayan, mga pinklawan po, di ba? So anyways, dyan naman tayo po sa next topic tungkol dito po sa isang pastor na manyakis, mga kabayan, nang mulis siya po dito na isang underage na bata. At mismo pa, kanyang membro po sa kanyang church ang kanyang minulis siya. So, for more details, let's watch this. Sa Caloocan, isang pastor ang inaresto matapos umanong halayin ang isang menor de edad na miyembro pa ng kanilang simbahan. Nagbabalik si Bien Manalo. Wala ng takas ang lalaking ito ng posasan at basahan ng sakdal sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Manila Police District sa bahay nito sa Caloocan City mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Moreno, 46 na taong gulang at isang pastor na nanghalay umano sa isang menor de edad na miyembro ng kanilang simbahan. Lumapit sa ating tanggapan itong magulang at kasama itong biktima. Nag-conduct tayo ng manhunt operation dito sa Caloocan, Tañigui. Nahulingan natin itong si Michael Moreno, isang pastor. Allegedly, may warrant of arrest ito sa act of lascivious business at saka kasong rape. 2019 pa nang mangyari ang umano'y panghahalay kung saan 15 taong gulang pa lamang noon ang biktima. Noong 2019, na kung saan minor de edad pa itong ating biktima, 15 years old, nagawan siya ng pang-aabuso at tumantong sa later on panghahalay sa kanya. Ayon sa biktima, tuwing sinasama siya ng kanyang guro dito sa place of worship nila dun sa Tañigui Street, pag iniiwan siya nung kanyang guro, nagagawan siya ng pang-aabuso na itong ating akusado, na kung saan nung una mga panghihipo lang, tapos meron daw pagkakataon na nagigising na lang siya na nakaubad siya. Parang meron daw siyang parang pinapakain o piniinom sa kanya, tapos parang nawalan siya ng malay. Matinding takot ang idinulot nito sa menor de edad. Katunayan, tinangka na rin niyang kitilin ang sarili niyang buhay dahil sa trauma. Ayon dun sa pamilya ng biktima, parang nung una nagtangka itong parang magpakamatay dahil nga sa nangyari sa kanya. Ginupit niya yung kanyang buhok dahil sa depression siguro kanyang naranasan.
Pero ang sospek, mariing pinabulaanan ang aligasyon laban sa kanya at inamin nitong may relasyon daw sila ng biktima. Ito po ay hindi po totoo. Ito po ay isang gawa-gawa lamang po sapagkat wala po na ako ni isang sa talang buhay ko ay hindi po ito nagawa. Hindi ko po tinatanggi na may nangyari po sa amin sapagkat sa tagal po namang kakilala namin nung babae ay karoon po kami ng relasyon. Ako po ay humihingi ng tawad sa inyo sa mga pagkakasala na aking nagawa. Opo, pastor po ako pero hindi po ako Diyos, tao lamang din po ako. Iniimbestigahan naman ng mga pulis kung may iba pang nabiktima ang sospek. Nahaharap ang sospek sa patong-patong na kaso, kabilang na ang rape. Mukha yatang sunod-sunod yung pangyayaring ganyan mga kabayan. Di ba naalala nyo, the other day, ibinalita ko dito na mayroon pong isang manyakis na pare. Ngayon, manyakis po na pastor mga kabayan. Grabe naman. Siya nga pala, dahil po napag-usapan natin ang isang pastor, mayroon pong good news. Good news po ito sa mga membro po ni Pastor Kibuloy kasi yung SMNI News Facebook page ay open na po ulit mga kabayan. Nakita ko po kanina kasi naghanap ako ng mga balita. Nakita ko po yung SMNI News okay na mga kabayan at saka active na naman uli. So that is good news po sa SMNIners. Again, congratulations dahil nabalik po ang kanilang Facebook page mga kabayan. Ulitin ko po dito. Sinusuportahan ko kasi yung SMNI dahil po dito sa laban kasama ang bayan mga kabayan. Kasi nga lagi kong sinasabi dito na yung laban kasama ang bayan, sila lang po dito ang nag-iisang news outlet na kumakalaban po sa NPA mga kabayan. Kaya nga sinuportahan yan ni Sir Ivan. Again, good news po yan sa SMNI News. So before tayo pumunta doon sa next topic mga kabayan, well syempre, isatamar natin po ating mga silent viewers at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At saka share po natin ating mga channel members, sila si Cosmo Defender, Posong Inami or Sis Queen. Nandyan po si Fiz Calante, Russell Terowel, Via Vivar and Mel Grace Holmes. Syempre pasalamatan rin po natin si Army Lagaso, nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much, Ma'am Army Lagaso. I-shoutout natin si Mama Iti Baisa, Maricres Hernandez, Jima Ramirez, Lemuel Pasco, Maria Milasiplon, Maricres Hernandez, Teresita Tumaliwan, hi to Rose Guevara, Emily Ponsarante Maho, OPM Labsong Sanchez, Emel Porto, Len Gonzalez, Lolita Ines, Mero Omura, Angelita Holsinger, hi to Rusa Gonzaga, Jelen Quezon, of course kasama rin po natin si Maria Cristina Fernandez, Boss Estelia, Linda Lem, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday, hi to Emi Sarino, Nonoy Florenhels, and of course hi to Robin Liboon and Teresita Kainglet, and of course hi to Lucrecia Candido. Okay mga kabayan, so dito na po tayo sa issue doon po tungkol sa NAIA, yung OTS officer abay nagnakaw po ng $300 doon po sa Taiwanese mga kabayan. So ayon po yan sa balita, ipakita ko lang po, OTS kita sa CCTV nulunok $300 ng pasahero sa NAIA. So yan po ang kuha ng CCTV mga kabayan. Tingnan nyo, gonggong, nakaharap nga sa CCTV. Nakalimutan siguro mga kabayan na marami pong nakapalibot na ngayon na CCTV dyan po sa NAIA. So babasahin na po natin yun, yung balita para meron po tayong konteksto. Nakunan ng CCTV recording sa NAIA Terminal 1 ang isang babaeng personnel ng Office for Transportation Security or OTS na nilulunok ang $300 bills na kinuha di umano nito mula sa papaalis na Chinese passenger sa isang hakbang na layuning mawala ang ebidensya matapos mareklamo ang pasahero nang idaan ang kanyang bag sa final security check area. Dagdag ba ito mga kabayan? Matapos daw ang inspection, ayon sa report, tumalikod ang SSO habang may hawak sa kaliwang kamay na nakasara bago may inilagay ng mabilisan sa kanyang kaliwang torso o bewang at saka bumalik sa inspection table. Bumalik ang complainant sa screening area nang madiskubring bukas ang kanyang pitaka at may nawawalang pera. Nagsagawa ng subsequent ocular inspection ang sa DFCSP para sa posibleng pag-recover ng nawawalang pera at upang tiyakin na makita ang lahat ng available CCTV cameras sa paligid. So ito po ang documentation mga kabayan. It is a short lang po natin nakasaad sa findings ng airport authorities
this, the CCTV footage clearly shows that the suspect SSO, with intent to gain, took the $300 of Mr. Kai during her inspection process and was clearly in the possession of the stolen money, and she deliberately swallowed the paper bills to avoid getting caught. In addition, supervisor and X-ray operator who gave the water bottle appeared to be in connivance relative to the execution and subsequent evasion on the consequence of herein illegal act of SSO. So yun nga, confirm mga kabayan, yan po nakakatawa no, o nakakahiya talaga eh. Na nagiging hot seat na naman po dito yung NAIA, kasi nga malas na malas po ang pangalan ng NAIA mga kabayan. Sana palitan na po ang pangalan ng NAIA. Bakit ayaw pa rin dito na gumalaw po yung taga DOTR? Parang gustong-gusto nila na panoorin po Ninoy Aquino International Airport. Yung pangit na mga kabayan, yung pangalan pangalang malas na malas yan. Ginawang hero na, hindi naman hirong gonggong na yan. At saka ang bagay dito, yung original po na pangalan, which is yung Manila International Airport, para kung sakaling papalitan mga kabayan, siguro hindi na po mangyayari ang ganyang mga insidente. Wala nang nakawan kasi yung term po na pagnanakaw mga kabayan, naka-attach po yan sa mga Aquino na mga pangalan, di ba? Totoo ba? Magnanakaw ba? So ulitin ko po, sana papalitan po yung Ninoy Aquino International Airport ng MIA or Manila International Airport. Okay mga kabayan, so before tayo mag-jump po, siyempre isa natin po si Ryan. Hi to Carclia, Sistevere, Redler, Trexie, Lely, Carmen, Judy, Redwan, Letal 1, J. Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amink, and Tatay Jack First of Jack First family. And hi to Alben A. Sagales na nandyan sa Dubai from Mama Banji of Manila. And shout out also kay Rita Mejia. Okay, so dito tayo sa balita mga kabayan na kung saan tungkol po sa mga scam online. Ipapakita ko itong balita na to para aware po ang lahat. Dalawang version mga kabayan, puro po ito scamming. So, for more details, let's watch this. Sinita ng mga senador kung bakit may mga nakakalusot na bank account holder na kahina-hinala ang pagkakakilanlan. Ang mga yan kasi nagagamit sa mga naglipanang scam. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Online selling scam, ATM fraud o phishing at package scam. Ilan lang yan sa mga talamak na panloloko gamit ang digital payment sa bangkuman o e-wallets. Sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, lumabas na higit 8,600 na ang reklamong natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group kaugnay ng mga nasabing scam mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Umabot na rin sa higit 155 million pesos ang nanakaw sa mga biktima. Nababahala tuloy ang mga senador na posible pang dumami ang mga maloloko lalo't naging in-demand ang cashless transactions mula noong kasagsagan ng pandemya. And there will be more victims in the foreseeable future. Even as we speak, there are individuals being victimized by these scammers who seize every vulnerable opportunity available to them. We cannot watch from the sidelines as scammers take advantage of the people. Ito ang target solusyonan ng isinusulong na Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA sa Senado. Sa ilalim ng panukala, gagawa ng malinaw na alituntunin kung paano mapaparusahan ang mga mapapatunayang scammers at kung paano mapoproteksyonan ang consumers. Lumabas kasi sa datos ng PNP na marami ang nakakalusot sa mga scam gaya ng pinakatalamak na panluloko, ang online selling scam, kung saan pagkabayad ng customer sa online banking o e-wallet, hindi naman niya nakukuha ang item. Ayon pa sa PNP-ACG, natutukoy naman nila ang numero ng mga nanlolokong seller. Pero pagdating sa huli, hindi rin daw sila makapagsampa ng kaso dahil fictitious ang owner o peke ang may-ari ng account. Sayang lang daw ang pagsasampa ng kaso kung hindi rin naman nila tukoy ang totoong identity ng suspect. Paliwanag ng PNP Anti-Cybercrime Group kung bakit lumulusot ang mga ganitong modus. So kukuha kami ng mga information doon sa bangko at kailangan namin ng cyber warrant. Pag naibigay na sa amin yung information, lumalabas na fictitious yung identity. So, andun lagi yung aming problema dahil fictitious yung identity, we cannot file cases against those fictitious personalities. So, hindi niya talaga matrace kung sino yung
nagsimula sa scam or kung sino yung hindi sila natitrace. Git naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mahigpit sila sa pagpapatupad ng Know Your Client policy sa mga bangko. Ibig sabihin, hindi dapat sila nalulusutan ng mga account owner na kahina-hinala ang pagkakakilanlan. It's actually a mortal sin for the bank to create an account when they do not exercise the diligence expected in Know Your Client. But of course, in other types of accounts, and that's the problem, Mr. Chair, they have to upgrade it. Pero ang tanong ngayon, paano na ipatutupad ang Know Your Client Policy o KYC kung pwede na rin gumawa ng account online? They have to double check whether or not these are actual persons. They have to look into the records, etc. Meaning it's not they just receive it and then an account is created. That's why they usually send thank you letters for opening an account. So they have to check the address. So they are still obliged to follow the regular KYC. Even for digital wallets? Do they follow the same strict KYC procedures? It's different, Your Honor, for yung mga unggoy pwede rin magbukas ng e-wallet. Kasi have you tested that with e-wallets? They have upgraded their system now. Meron silang parang liveness check na. So medyo iba na ngayon. But before, we experienced a lot of those cases na talagang fictitious yung ibang picture lang i-upload mo nung araw. So it can happen videos. also. But now, it's quite difficult now. Okay. Paalala pa ng BSP sa publiko, hindi dapat ipagkatiwala ang personal information sa sino man. Okay, so dahil napag-usapan natin yung scam mga kababayan, ito rin tungkol po ito sa investment scam. Kasi ang suspect mga kababayan, maingat po tayo, siya po'y former Vice Mayor mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Arestado ang dating Vice Mayor ng Valenzuela matapos siyang ireklamo na sangkot sa isang investment scam. Depensa naman ng dating Vice Alcalde, legal ang investment at na-delay lamang ito. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Pagkatanggap ng 50,000 pisong marked money bilang partial reservation fee sa kapihang ito sa Quezon City, agad pinalibutan at inaresto ng mga operatiba ng NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division ang dating Vice Alcalde ng Valenzuela na si Evelyn Jing Hernandez. Ibinayad ang pera para sa inalok na investment para sa pagpapagawa ng Bulacan International Airport. Ikinasa ang entrapment operation matapos magreklamo isang British businessman na si George Georgiou na scam daw siya sa naturang investment. Base sa salaysay ng biktima, pinangakuan siya ni Hernandez na kikita ng 50 million pesos sa bawat 3.5 million pesos na investment sa isang construction company. May parte raw ang naturang kumpanya sa pagpapagawa ng naturang paliparan. 7 milyong piso ang kabuang inilagak na pera ng negosyante noon pang 2021. Yun nga lang, hanggang ngayon, wala pa rin siyang natatanggap na kita mula rito. Ito namang complainant natin, hindi niya iniisip na lulukuhin siya kasi nga itong nag-aalok is former Vice Mayor ng Valenzuela. So, wala siyang duda nung una na talagang ang iniisip niya talaga is tunay itong project na ito. Inalok pa raw ulit ng panibagong investment ang negosyanteng dayuhan, pero napag-alaman din itong dati nang nahuli at nakasuhan ng estafa si Hernandez. Dito na raw siya nakatunog na posibleng modus lamang ito. Depensa naman ni Hernandez, sinabihan niya na raw noon ang biktima na natatagalan lang ang balik ng pera niya dahil na-delay ang proyekto. Maging siya nga raw ay nag-invest din dito. Nasabihan din daw sila na sa Nobyembre maglalabas ng purchase order para sa suppliers. Legal po yung transaksyon at legal din po ang company nung pinasukan natin kay Mayor Edwin Santos. Legal po ang company nila, nakausap ng San Miguel Corporation. Nagulat po ako kasi nag-uusap naman kami at alam naman niya po yung transaksyon. Maring na hindi na lang po siguro nakapag-anday si Sir George dahil natagalan nga po yung pag-start ng pagtambak sa Bulacan International Airport.
Ang kaso, napag-alaman ng NBI na hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang mga kumpanyang may kinalaman daw sa airport. Wala rin silang umiiral na kontrata para sa pagpapagawa nito. Base sa nakalap na dokumento ng ahensya, walang koneksyon sa Bulacan Airport si Hernandez. Wala rin siyang lisensya at ang construction company na tumanggap ng investment. Walang pinapakita sa kanya talaga ng mga papel-papel. So parang nagduda na siya, kaya nagpa-imbestiga na sa atin. Wala siyang connection doon sa airport project sa Bulacan. Yung mga kumpanya naman na involved doon sa airport project, hindi rin siya kasama sa mga board of directors doon. Payo naman ng NBI sa mga ganitong klase ng kaso, magsagawa ng sariling background check o di kay dumulog sa mga otoridad para masigurong lehitimo ang paglalagakan ng investment. Sinampahan na ng kasong estafa in relation to cybercrime at paglabag sa Securities and Regulation Code ang dating vice-alkalde. Grabe, ang daming scammers. So mag-ingat tayo mga kababayan para maiwasan natin isayang yung pera. Napapansin nyo ba yung mga scammers ay mapurma mga kababayan? So again, mag-iingat po tayo, okay? So i-shout out na po natin si Rexon Tesmoblag from Kuwait. Shout out daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi to Nora Martin, Lula Joe from Jeddah. Hi to Marlene Saldania, biyahe ni EJTV. And hi to Kuya Emel Porto. Ang mga kababayan, yan po yung mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na po tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. So before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, as the morning sun rises, I thank you for this new day. Please grant me strength, wisdom, and compassion as I face its challenges. Bless my loved ones and help me walk in your light. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal.